Sa pagbubulay-bulay po ng salita ngayong gabi, please turn with me to 1 John chapter 5 verse 16 hanggang sa 17. 1 John chapter 5 verse 16 hanggang sa 17. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kung makita ng sino man ang kaniyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang salita. Now, imagine for a moment na ikaw ay lumalakad sa isang lugar or sa isang umakyat ka sa bundok na punong-puno po ng fog. If you know what fog is, parang usok po yan siya. Ikaw ay tumatahak sa mabato na portion ng bundok, katulad yan ng landas ng isang Kristiyano. This is likened to the path of the Christian person, Christian discipleship. And then ang paligid talaga ay talagang mausok, hindi usok ng usok, kundi yung fog. It is likened to temptation na nakapalibot po sa atin. And ang visibility ay napaka-poor. Hindi natin halos nakikita ang ating paligid dahil punong-puno po ng fog ang ating dinadaanan. Now imagine na meron kang close friend na kasama mo na naglalakad, kasama mo na traveler, at siya po ay nadulas. Nadulas siya at nadapa at naipit sa mga bato. Hindi lang siya nadapa, mga kapatid, mga kaibigan, kundi talagang nahirap na siyang makatayo dahil naipit siya sa mga bato at meron pang putik na kahalo. So, nagsusumikap siya na makabangon ulit, bumangon ulit, or tumayo ulit, pero na-stuck po siya sa kanyang kinalalagyan. And perhaps, he is now starting to despair. Ano ba ang first reaction mo, kaibigan? Ikaw ba ay lalakad at paikot-ikot ka sa kanya at i-shake mo ang ulo mo at sasabihin, well, that's his problem. Wala akong pakialam sa kanya. Or, ikaw ba ay lalapit sa kanya and then bibigyan mo siya ng lecture kung paano mag-balance sa kaniyang paglakad para hindi siya mahulog? Mga kapatid, mga kaibigan, yun ba ang gagawin mo? Or, ang gagawin mo talaga is to reach down, i-extend mo ang kamay mo at hilain po siya para siya ay matulungan na makatayo. Kung nakikita po natin ang isang kapatid na lalaki or kapatid na lalaki na babae sa loob ng iglesia na nahulog sa kasalanan, ang question po kung ano ang gagawin po natin sa nakasunod is one of the most practical and napaka-crucial na test ng ating Christian love at ng ating theological understanding or pangunawa sa salita ng Diyos. Si Apostle John sa ating teksto ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan, ay dinadala po niya tayo sa pangunawa patungkol sa ating privilege of confident prayer to the absolute necessity of discerning intercession. Na tayo po ay mag-take ng privilege na manalangin sa ating mga kapatiran na nag-struggle sa kasalanan at nahulog sa kasalanan. So our text tonight cuts through all our natural self-righteousness and uncertainty. Tinatawag po tayo dito na maging brother's keeper at tinuturuan po tayo na manalangin para sa isa't isa. And even when we must recognize the terrifying line has been crossed. Kasi meron ding sinasabi po ang ating teksto na meron pong kasalanan leading to death. At pinayuhan tayo na wag nang ipanalangin ang mga taong iyon. Yun po ay nakakatakot na po talaga. So ang ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ngayong gabi ay patungkol sa pagiging brother's keeper.
Manalangin tayo sa isa't isa pero mag-exercise po din tayo ng discernment kasi meron pong kasalanan na tungo sa kamatayan at yung mga taong iyon na nagkakasala ng tungo sa kamatayan ay hindi na po tayo obligado na ipagdasal sila. And we will also discover the glorious assurance na ang kasalanan, kahit gaano man kabigat, kung ikaw ay tunay na Christian, hindi yan makakapag-condemn sa tunay na Christian. Na tayo din ay tuturuan sa ating pagbubulay-bulay ngayon na tayo ay makipag-partner sa kalooban ng Diyos para sa restoration or pagbangon muli sa pamamagitan ng maalab and specific na pananalangin. Ang sabi po ng verse 16 and 17, kung makita ng sino man ang kaniyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi tungo sa kamatayan. May kasalanang tungo sa kamatayan, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. So ang privilege po ng isang confident prayer ay kailangang i-exercise natin pero kailangan pong meron tayong theological discernment at i-recognize po natin ang dual reality ng lahat ng kalikuan ay kasalanan. And that requires immediate repentance. Pero para sa isang tunay na mananampalataya, ang kasalanan ay hindi po hahantong sa eternal death. But all sins require fervent intercession. Medyo mahirap po ang ating pag-aaral ngayong gabi. At nawa po ay tulungan po tayo ng ating Panginoon na unawain ang kaniyang salita. Meron pong 3 punto ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, the priority of intercession for a sinning brother. Kung meron tayong kapatiran na nahulog sa kasalanan, our priority must first be intercession. Prayer for that brother or sister. Pangalawa, the dreadful reality of the sin leading to death. Ang nakakatakot na katotohanan patungkol sa kasalanan na tungo sa kamatayan. And then pangatlo, the twofold nature of sin and assurance. At nawa itulungan po tayo ng ating Panginoon sa pagbubulay-bulay ng kaniyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The priority of intercession for a sinning brother. So, nag-move po si Apostle John dahil sa verse 14 and verse 15 na siyang pinagbubulay-bulayan po natin last Sunday ay binigyan tayo ng katiyakan na tinutugunan ng ating Panginoon ang ating pananalangin. Yun po ang sinabi po ng verse 14 and 15. And we have the confidence to pray as people of God because our God really hears and answer our prayer. But then, sa verse 16 and 17, ay tinuruan tayo sa isang specific prayer item na dapat po nating isaalang-alang mga kapatid, mga kaibigan. Ano ba itong specific prayer item? Mag-pray tayo na ang kapatid natin na nahulog sa kasalanan ay ma-restore. Kung meron tayong kapatid na natisod at nahulog sa kasalanan, na siya ay mapanumbalik sa landas po ng ating Panginoon. So, ang ating passage ay nagpapakita po sa atin ng mandato or utos na tayo po ay manalangin. Ang sabi po dito, kung makita ng sino man ang kaniyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi tungo sa kamatayan, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. So, ang restoration ay mangyayari kung ang mga kapatiran ay matapat na nananalangin para sa Kanya. Kailangan nating idalangin at merong pangako ang Panginoon na tutugunan niya ang ating panalangin. Bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi tungo sa kamatayan. So ano ba ang tinuturo sa atin dito, mga kapatid? This is a call to active, immediate spiritual intervention. Ang ating pananalangin para sa kapatiran na nahulog sa kasalanan ay hindi natin dapat i-delay.
Hindi natin ipagpaliban or ipagpasamamaya na or ipagpabukas pa. No. We are really called to engage in immediate spiritual intervention. Ang pinaka-first na gagawin po natin, kung meron pong kapatiran na nahulog sa kasalanan na ipagdasal siya, hindi po i-gossip, hindi po siya i-chismis. We are not to gossip about a fallen brother, but we are to go to God for him. Ang ating role is not to self-righteously condemn. Hindi natin i-condemn, but we have to intercede. At ito po ay nag-e-echo sa sinasabi ng Galatians chapter 6 verse 1 na i-restore natin ang ating kapatiran with gentleness, na meron pong kaamuan ng loob. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, we do not have the power to restore a soul. We can only tell them the truth. But the ultimate power is in the hand of God. We must ask, and God will give life. Wala tayong kapangyarihan na i-restore ang kaluluwa ng isang tao. All that we can do is to confront the person, but our confrontation doesn't have any power to restore our brother or our sister. And that is why we must ask. Yun ang itinuro sa atin ng ating teksto. We must ask, and God will give life. Ang life na tinutukoy ni Apostle Paul dito ay hindi yung spiritual quickening from spiritual death, gaya ng nangyari sa conversion. The life that is being referred to by Paul here is spiritual vivification or a reawakening to repentance. Mapanumbalik, reawakening, revival, reawakening to repentance, faith, and obedience. And notice also, meron pong katiyakan ng restoration na ipinangako ng ating Panginoon sa ating teksto. The promise is concrete. God will give him life. Kung tayo ay manalangin, manalangin para sa ating kapatiran, there is the promise that God will give him life. God will give him restoration. Yun ang ibig sabihin nito. God will give him reawakening. Bakit? Hindi lang sa pinangako ito ng Panginoon sa 1 John chapter 5 verse 16 and 17, pero pinangako ito all throughout the scriptures. Merong sinasabi ang salita ng Panginoon, the steps of the good man are ordered by the Lord, and he delights in his ways. Though he fall, he will not be utterly cast down, for the Lord will uphold him with his hand. And elsewhere in the Old Testament ay sinasabi din, the righteous fall 7 times, but he rises up again. Ang totoo po nito, ang tunay na mga anak ng Diyos ay babangon at babangon, but part of the restoration is God's mandate for his people to pray for erring believers or erring brethren, to pray and to intercede for them and with them. Kalooban po ng ating Panginoon na tayo ay manumbalik sa kanyang fold kung tayo ay mahulog sa kasalanan. And this prayer is an alignment with the very heart of the Good Shepherd. And this is the assurance for the struggling saint. Kung ikaw ay nag-struggle ngayon laban sa kasalanan, habang totoo ang kasalanan ay grievous, pero ang kasalanan mo, kapatid, ay hindi po yon magpapatanggal sa iyo sa libro ng buhay. Kung ikaw ay pinili ng Diyos and your atonement in Christ is very definite, it is already secured by the Lord Jesus Christ. Hindi natin kinukondone ang kasalanan kasi ang kasalanan ay kailangang pagsisihan. But when a true believer falls into sin, there is really an assurance that he will really return to the fold. Ang dugo ng ating Panginoon ang siyang nagtatabon sa lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. But when we fall into sin, we have to repent and return to the fold. And when a brother falls into sin, katulad ng nangyari kay David with Bathsheba, it is our responsibility not only to restore the person by confronting him or dealing with his sin head on, but we have to first and foremost pray and intercede. Manalangin po tayo. Pero hindi po lahat ng tao na professing believer na na-identified as brethren
pero nahulog sa kasalanan, hindi lahat ay ating ipag-pray. Kasi meron pong sinasabi ang pangalawang punto natin that there is the reality of sin leading to death. Sin leading to death. Yun yung kasalanan ng isang apostate na hindi pala talaga tunay na Christian, pero na-identified as Christian. Pero tumalikod ng tumalikod hanggang sa nirenounce na niya ang pananampalataya, nagpapatunay na hindi talaga siya tunay na Christian. And because he has renounced the faith, he has departed from the Lord Jesus Christ, we are not encouraged to pray for that person. And I will give a little testimony about that later. Ini-introduce ni John ang napaka-crucial and sobering exception. Ang sabi ni Apostle John, may kasalanang tungo sa kamatayan. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin ninyo. At kailangan po talaga ito ng theological discernment. Ano ba ang kasalanan na tungo sa kamatayan? Hindi ito specific sin katulad ng murder, mabigat yan, or adultery na maaring mahulog ang Christian, nakakalungkot, God forbid. Pero meron pong dalawang pastors lately na nahulog, celebrity pastor, known all over the world, na nahulog sa kasalanang adultery. But this is not the specific act like murder or adultery na maaring magawa ng isang tunay na believer. Ang kasalanan na leading to death, it is the final, unrepentant, settled disposition of the heart, a complete repudiation of the saving Christ. Kung talagang tumalikod na ng tumalikod ng husto at talagang nirenounce na niya, nirepudiate na niya ang ating Panginoong Hesukristo, then we should no longer be bothered to waste our time praying for that person. Ipagkatiwala natin siya sa Panginoon at hindi na tayo pa magbabothered because that person has really repudiated the Lord Jesus Christ. It happened to me some 13 or 14 years ago na talagang ni-reach out natin itong taong ito, naging OFW pa nga, wala pang messenger at that time, pero nire-reach out po natin, tinatawagan sa phone. Nung nagkaroon na ng messenger, ay talagang fina-follow up po natin nandun sa Middle East, and then nag-post na doon sa Facebook na ni-renounce na niya ang Christianity. Nag-convert na sa iba't ibang religion hanggang sa nag-convert into Islam. Naramdaman ko po is talagang umiyak talaga ng umiyak because I really exerted so much effort sa taong iyon. Very promising. Nag-study din ng Reformed theology. Nagbabasa ng mga Reformed authors katulad ni Charles Spurgeon. But when andun sa Middle East ay talagang nag-post sa Facebook, ni-renounce ang Christianity. I tried to reach him out and then talagang ni-renounce niya ang Christianity. At yung mga nagpo-post na ng mga lahat ng mga bisyo ay andun na. So, nanalangin tayo, nasaktan tayo, umiyak tayo para sa kanya, pero ni-renounce niya and then nag-reach out pangalawang beses na nagsisi daw siya. Sabi ko, natutuwa naman tayo kung nagsisi, pero ang pagsisisi kasi ay kailangang mapatunayan. Nung balik ka sa Panginoon, ibawiin mo yung pag-renounce mo publicly, which he did. He did. And noong lockdown ay nakabalik dito sa Pilipinas at nag-join sa worship, saglit lang, and then all of the sudden ay nag-post na naman ulit sa Facebook na sa totoo lang tinatago talaga niya yung kaniyang tunay na at parang katulad ng isang celebrity book author na ni-renounce ang Christianity for the sake of LGBTQ. At yun na ang pinost. So, those kinds of people na very specific, final, unrepentant, settled disposition of the heart, a complete repudiation of the saving Christ. We are no longer encouraged to pray for that person. Ito po ang paliwanag ni Charles Spurgeon. It is not one sin
It is a confirmed sin, confirmed, a final rejection of Christ. It is an act which shows that the heart has never been changed and the person has finally departed from all hope of grace. Yun ang paliwanag ni Charles Spurgeon. Now, nawala ba ang kanyang kaligtasan? The Bible tells us na hindi nawala ang kaligtasan because in the first place, hindi talaga tunay na ligtas. Ito ang pinaliwanag ni John sa nauna noong 1 John chapter 2 verse 19. Please turn there. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 19, sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila, ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So nawala ba ang kaniyang kaligtasan? Hindi nawala ang kaniyang kaligtasan dahil in the first place, hindi po siya ligtas. Hindi talaga ligtas. And this disposition is most clearly seen in apostasy. It is a deliberate, final, and conscious renouncing of Christ. Sa example po na binigay ko sa inyo, twice na nirenounce ang ating Panginoong Hesukristo. Twice na nag-post sa Facebook. So, any discerning person will no longer waste his time praying for that kind of person. They went out from us, but they were not of us. Ang kanilang departure ay nagpapatunay that in the first place, they never possessed true saving faith. Ito na po ang tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit. This hardened, malicious, and persistent rejection of the Holy Spirit's clear testimony about Christ effectively seals one off from the only means of repentance. Ito ay tinatawag na stubborn na pagkapit sa kasalanan in the face of unmistakable divine revelation. Kaya nakakatakot. Very well-versed sa Reformed theology. Very well-versed sa gospel message. But he still renounced or they still renounced our Lord Jesus Christ. Ito ang limit ng intercession. May limit po ang intercession. John commands us not to pray for this sin. It's not a lack of compassion. Hindi ito lack of compassion na nawala na tayo ng awa sa Kanya kaya tumigil tayo sa pananalangin. No. It is an acknowledgement of divine sovereignty and final judgment. Once the Holy Spirit is decisively and finally resisted unto death, human intercession becomes futile. Katulad lang yan ng paikot-ikot. Hindi ko alam kung nakita ninyo yung proseso ng magpapalayok. Di ba may clay na pinaikot-ikot? Kung pinaikot-ikot yung clay, basa pa yung clay, syempre mamomold siya, masishape siya ng magpapalayok. But what if sa kanyang pag-ikot-ikot, nai-expose yung clay na yon sa init, sa fire. Nai-expose sa fire. Sa kinalaunang pag-ikot-ikot ng magpapalayok pero na-expose siya sa fire, sa apoy, ay hindi na niya yan ma-shape, kundi titigas na yan. Hindi na yan ma-shape, kundi mabibiak na yan. Well, kung ang isang tao ay continually na-expose sa fire of free will, of self-will rather, and rebellion, ay magiging matigas na talaga yan, katulad ng isang brick. It can no longer be molded, but it can only be broken. Kung ang puso ay dumarating na sa sukdulan na kalagayan na ito, itong definitive hardening against the Spirit's clear work, ay nakalagpas na ito sa point na ang grace ay magpapanumbalik pa sa Kanya tungo sa repentance. That's a biblical language. Mababasa natin yan sa Hebrews chapter 6, verse 4 hanggang sa 6. Now, pangatlong punto, meron pong twofold nature of sin and assurance. So, nagbibigay po si Apostle John sa atin ng categorical statement na dapat magsilbing angkla sa ating assurance at sa ating sense of urgency. Huwag mong ituring ang kasalanan mo, kapatid, na magaan. Wala pong kasalanan na magaan. Wala pong kalikuan na hindi kasalanan. Ang lahat ng kalikuan ay kasalanan at dapat pong pagsisihan.
Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, there is really the assurance of forgiveness. Your sin can no longer condemn you because Jesus Christ received all the wrath and anger of God on behalf of sinners like you and me. Ang sabi po dito, lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi tungo sa kamatayan. So all unrighteousness is sin. This is the holy standard of God. Lahat ng kalikuan ay kasalanan. Ito yung comprehensive verdict. Lahat ng pagkahulog natin sa kalikuan, lahat ng wrong attitude, lahat ng pagdetour natin mula sa banal na kalooban ng Diyos, mula sa perfect standard ng Diyos ay kasalanan na kailangan pong pagsisihan. But when we repent of our sin, when we pray for our sinning brother or sister, tutugunan po ng ating Panginoon ang ating panalangin. Ipapanumbalik at ipapanumbalik niya ang tunay niyang mga tao. Gaya ng sinabi ni R.C. Sproul, sin is a cosmic treason. Sin is the violation of God's holy law. It is not merely a psychological lapse. It is a crime against the majesty of a holy God. So kaunting pagsisinungaling, kaunting pagsilip sa mga malalaswang panuurin, yan po ay cosmic treason. It is a crime against the majesty of a holy God. Kaya lahat ng kasalanan ay kailangang pagsisihan. And this truth must demolish any notion that we have a small sin problem. Huwag mong ituring na maliit lang naman yan na kasalanan. What the world calls acceptable sin or fashionable, ang tawag po ng Diyos niyan ay kalikuan, abominable and subject to His wrath. Pero pansinin po natin ang glorious assurance. Meron pong kasalanan na hindi tungo sa kamatayan. Para sa isang tunay na mananampalataya, ang ating struggle with indwelling sin ay hindi po mauuwi sa kamatayang espiritual. Hindi po mauuwi sa eternal condemnation. This is our cornerstone of our assurance. Bakit? Dahil binayaran na ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan, past, present, and future, doon sa cross ng Kalbaryo. Jesus Christ, His blood has fully atoned for all of our sins, past, present, and future. Justified tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil sa ating performance, but it is because of the imputed active obedience and righteousness of Christ. His perfect life na kanyang sinicure para sa atin. Hindi lang tinanggal ng Diyos or ni Kristo ang ating kasalanan, diniposituhan pa niya tayo, dinamitan pa niya tayo ng kaniyang katuwiran. Pero ang pagdamit ng ating Panginoon sa kaniyang katuwiran ay nagdudulot ng bagong buhay. Kaya kailangang matunghayan ang evidence ng new life sa bawat isa sa atin. Do we need to see the evidence of true life? Definitely yes. Itong assurance na ito na meron tayong kapatawaran at ang ating kasalanan ay hindi talaga mauuwi sa eternal death. This is the cornerstone of our assurance, pero hindi dapat ito mag-produce ng complacency or ituturing na nating magaan ang kasalanan. Now, dapat itong mag-lead sa atin na kamuhian ng kasalanan. The true believer is not comfortable in sin. Hindi siya komportable sa kasalanan. The true believer finds sin an intruder, abhorrent intruder. At ang tunay na mananampalataya ay iiyak kasama po ni Apostle Paul na magsasabing, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" Itong conflict natin sa ating kaloob-looban, internal conflict, at ang ating pagnanais na maging banal, ebidensya yan ng pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. The very life we pray to God, we pray God to restore in a sinning brother. So, ito yung kakambal na katotohanan ng 1 John chapter 5 verse 16 hanggang sa 17.
na tayo ay tinatawag upang maging discerning, mag-exercise ng discerning love. Para sa mga hindi pa mananampalataya, kilalanin mo, kaibigan, ang final hardened resistance to Christ is a sin unto death. Kung patuloy kang magmamatigas at magmamatigas, kasalanan po yan na tutungo sa kamatayan. Nawa ay ang Panginoon ang siyang magpalambot sa puso mo. By His grace, ay yung paghihimagsik mo ay basagin ng ating Panginoon. At ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo para sa isang struggling na kapatid sa pananampalataya. Nag-struggle ka because of besetting sin. Kung ang isang kapatid, kung ikaw ay na-stumble, nadapa, kung meron tayong kapatid na na-stumble, nadapa, we are mandated to pray with fervent hope and confidence, knowing na kinalulugdan ng Panginoon ang pag-restore sa kaniyang mga tao. Ikaw ba ay nag-struggle sa kasalanan ngayong gabi? Huwag kang pumayag na ang dyablo ay bubulong sa isipan mo na ang kasalanan mo ngayon is a sin unto death. Wala ka ng pag-asa. No. Dahil kung ikaw ay nalulungkot ng labis sa kasalanan mo at meron kang desire na mapagtagumpayan ito, that very longing is a proof na kumikilos sa puso mo ang banal na Espiritu. Tumakbo ka papunta kay Kristo na siyang advocate, siyang tagapagtanggol, tagapamagitan. At kung makita mo ang isang kapatid na babae o lalaki na nahulog sa kasalanan, huwag mong hatulan, huwag mong i-condemn. Get on your knees. Pray immediately, huwag mong i-gossip. Most of all, ask and God will give him eternal life. God will give him life rather. Huwag kang pumayag na ang dyablo ay siyang bubulong sa iyo, na ang struggle mo with sin is a sin unto death. That's not sin unto death. Kung ikaw talaga ay nag-struggle at merong desire para sa kabanalan. Ang sabi po ni John Owen, the choicest believers who are assuredly freed from the condemning power of sin ought yet to make it their business all their days to mortify the indwelling power of sin. At kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kalayaan, then make it your life's business to kill sin, to kill the sin that Christ died to destroy. At dapat tayong magkaroon ng assurance that Christ completed His mission of paying for all of the penalties of our sin on the cross of Calvary. Sinecure niya ang ating justification at ang ating sanctification at ang ating perseverance. The finished work of Jesus Christ secured our victory. Kaya para sa isang tunay na believer, the battle against sin is a proof that the war of condemnation has already been won. Kaya tayo ay patuloy na umasa sa Panginoon at magtiwala sa ating Panginoon. Sa mga kaibigan natin, do not harden your heart. Harden not your heart. Repent of your sin and turn to the Lord Jesus Christ in faith, and you will be saved. Gawin mo ito ngayon, kaibigan. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat sa mensahe ninyo. Naway hindi na i-delay ng mga kaibigan namin ang kanilang paglapit sa inyo. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. At sa struggling believer, may we find comfort in the fact that our sin will never lead unto death. But you have promised restoration if we will call upon you, O God. Kung kami ay manalangin, asking you for restoration, you will give us reawakening, revitalization. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.